Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Ayan na nga ang ebidensya, di ba? Ang 2 litratong yan. Hindi mo pa rin ba paniniwalaan yan? Anak, hindi mo naman pwedeng sabihin na kamukha lang ni Carlo ang lalaking yan na nasa litrato. Siya talaga yan. Nakakapagtaka naman ho kay Ivy. Bakit sa inyo pa niya sinumbong yan? Nakikita naman po kami sa university. Siguro iniisip niya baka hindi mo siya paniwalaan. Nakakainis siya. Sa halip na ako lang ang galit sa nobyo ko. Pati kayo galit na rin ngayon kay Carlo. Natural! Anak kita eh. Talaga magagalit ako. Kahit sino lalaki mananakit sa damdamin mo. Makipag-break ka na sa lintik na lalaking yan. Napaka-plastic. May pahatid-hatid pa sa atin sa probinsya. Kaliwete naman pala. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ako po ay nag-iisang anak. Naging masaya po ang aking kamusmusan sa piling ng aking mga magulang. Kaya lang ay maaga akong naulila sa ama. Ngunit kahit maaga nawala ang papa ko, sa puso ko ay hindi po mawala ang magandang alaalang naiwan niya sa akin. At ang alaala pong yun, ang binabalik-balikan ko sa isang lugar na paborito naming puntahan ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Lola, alis po muna ako. Nako, alam ko na kung saan ang punta mo. Sa tabing dagat na naman. Opo, alam niyo naman, sabik po ako sa dagat. Ngayon po nag-aaral na ako sa Maynila. Madalang na ako makauwi dito sa Pangasinan. Kaya sasamandalihin ko na po yung nandito ako sa probinsya natin. Sige, mag-iingat ka ha. Sino ba kasabang mo? Si Ivy po. Kasabay mo rin palang umuwi si Ivy. Alam niyo naman po yung babaeng yun. Kung saan ako naroon, gusto niya po magkasama kami. Kaya nang malaman niyang dadalaw ako sa inyo, sabi niya dadalaw din daw siya sa auntie niya. Sige po pala. Teka, naglagay ka na ba ng sunblock lotion? Masusunog ang balat mo. May dala po akong sunblock lotion. Ay, huwag kayong pupunta sa malalim ha. Tumigil kayo sa paliligo pag malaki ang alon. Mag-iingat kayo. Opo! Nagpapasalamat ako dahil madalas pa rin makadalaw dito sa Pangasinan ang aking apo. Kahit wala ng anak ko na kanyang ama, ang apo ay nanatiling malapit pa rin sa akin. Sana'y hindi siya magbago. Ivy, ang ganda ng dagat, no? Ito yung lagi kong namimiss nang tumira na kami ni Mama sa Maynila. Pareho tayo, Monique. Kung hindi lang nalipat ng destino sa Maynila ang daddy ko, hindi ko rin gugustuhin umalis dito sa Pangasinan. Pasalamat na lang tayo. Kasi may mga kamag-anak pa rin tayo na babalikan dito. Ako, narito si Lola Loy ko. Ikaw naman, andito pa rin ang auntie natin mo. Sa bagay. Halika, maligo na tayo. Ay, teka, naglagay ka naman ng sunblock lotion? Ay, oo nga pala. Hindi pa. O, halika, dumapa ka dito sa nilatag kong tuwalya. Lalagyan ko ng sunblock lotion yung likod mo. Sige. Uy, sino yung lalaking yun na nasa kubol? Ha? Ayun? Ay, hindi ko rin kilala yan. Pagdating ko dito sa applyan, narito na yan eh. Mukhang sa kanya yung coaching yun na nakapark sa bandaron. Mukha siyang malungkot. Bakit kaya? Ay, naku, wag mo na nga siya pansinin. Halika na, dumapa ka na dito. At nang malagyan ko na ng sunblock lotion yung likod mo. Tapos, maligo na tayo. Habang maliit pang mga alon. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Habang nagsiswimming kami ni Ivy sa mababaw na parte ng dagat, di ko maiwasang laging lingunin ang lalaking yun na malungkot na nakaupo sa mesang kawayan sa lilim ng kubo. Parang may mabigat siyang problemang dala-dala. Parang kay lungkot na.
Nang tapos na kaming maligo ni Ivy, naroon pa rin ang lalaking yun. Nakatanaw siya sa malayo na tila may malalim na iniisip. Ninakaw niya ang aking pansin pagkat pakiwari ko'y may napakabigat siyang suliranin. Nakita mo pala sa apply ang binatang yon, Hamonik. Bakit po, Lola? Kilala niyo ba yung lalaking yun? Hindi. Pero mula nang may malunod na babae dyan, taga Maynila raw yon. Naging madalas na dito yung lalaking yon. Baka po girlfriend niya yung babaeng nalunod. Ay, siguro nga. Siya nga pala, sabay din ba kayong babalik ni Ivy sa Maynila? Yun po sana yung balak namin. Kaso, kailangan na po niyang bumalik sa Maynila mamayang hapon. Tinawagan siya ng mommy niya. Ewan, parang may maliit na problema po yata. O ikaw, hanggang kailan ka rito? Buong sem break po, nandito po ako. Ay, salamat naman at magkakasama tayo ng matagal-tagal. Alam mo, natutuwa ako at kahit wala na ang papa mo, malapit ka pa rin sa akin. Siyempre naman po, lola ko po kayo eh. Nanay kayo ni Papa. Yung ibang apo, kapag tumira na sa malayo, nagiging malamig na rin sa mga lolo't lola nila. Hindi po mangyayari yun sa ating dalawa, Lola. Kasi unang-una po, kamukang-kamukha ninyo si Papa. Tapos, magkasing bait din po kayo. Kaya nga po pag may time, lagi po akong umuwi dito. Pag nakikita ko po kasi kayo, naalala ko po yung Papa ko. Ate Paula, magdadalawang taon na mula nang malunod ka sa beach na ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Hindi ko pa rin matanggap na wala ka na. Matapos mo kong pag-aralin, nawala ka agad. Hindi ko pa nga nasusuklian ang mga kabutihan mo. Bigla mo na agad ako iniwan. Hi. Hi. Ay, pasensya ka na. Naistorbo ko yata yung pag-iisa mo. Hindi. Okay lang. Naintriga lang kasi ako sa'yo. Kaninang umaga, nakita ka namin ng friend ko nang maligo kami rito kanina. Hanggang ngayon na palubog ng araw, narito ka pa rin. Nag-lunch ka na ba? Oo. Kumain ako. Pumunta ako sa bayan kanina. Naganap ako ng restaurant. Tapos bumalik ako dito. Siya nga pala ako si Carlo. Ako naman si Monique. Dati akong taga rito, pero sa Maynila na kami nakatira ng mama ko. Nagbabakasyon lang ako ngayon sa lola ko habang sem break. At taga Maynila rin ako. Pag maluwag ang schedule ko sa Maynila, nagbibiyahe ko papunta rito. Ha? Nagbabiyahe ka ng malayo? Para lang tumayo maghapon dito sa tabing dagat? May binabalikan ako dito. Pareho pala tayo eh. May binabalikan din ako dito sa beach na to. Nung maliit pa ako, dito ako dinadala ng papa ko. Kinakarga niya ako sa balikat niya. Tapos dinadala niya ako doon sa medyo malalim. Ang saya-saya ko noon. Pero wala na ngayon yung papa ko. Namatay siya sa isang car accident. Kaya dito ko binabalikan yung masayang memory namin. Kakaingit ka. Masayang pangyayari sa buhay mong alaala ng beach na ito sa'yo. Ako? Malungkot ang alaalang binabalikan ko rito. Nalunod dito ang isang mahal ko sa buhay. Girlfriend mo? Hindi. Ate ko. Ay, condolence. Kahit late na. Salamat. Siya nga pala. Mamaya ng konti, magsatravel na ako pabalik ng Manila. Magtatagal ka ba dito? 2 weeks. Buong sem break narito ako. Sa darating na Sabado. Sana magkita uli tayo. Darating uli ako rito. Sige, narito pa ako noon. Magkita tayo. Nakita kita sa panalangin ko. Magandang Monique na yan, ah. At friendly. Siya pang lumapit sa akin kanina. Sabi niya buong sem break daw andito siya sa Pangasinan. Ibig sabihin, nag-aaral pa siya. Bakit ang gaan agad ang loob ko sa kanya? Carlo boy, dahan-dahan.
huwag ka agad ma-inlove sa isang babaeng hindi mo pa masyadong kilala. Kaya pala bigla kang nawala ulit kanina kasi bumalik ka sa tabing dagat. Opo, Lola. Naintriga kasi ako dun sa kinuwento niyong dahilan kung bakit pabalik-balik sa tabing dagat. Yung lalaking nakita namin ni Ivy. At nakipagkilala ka doon sa lalaki. Opo. Masama po ba? Wala namang masama sa ginawa mo. Pero karaniwan, lalaki ang gumagawa ng unang hakbang para makipagkilala sa isang estranghero. Kasi nga po, curious po ako sa kanya. Naawa ko sa kanya. Saka, Lola, mukha naman siyang mabait. Mukhang mabait o gwapo. Pareho po. At alam niyo po, Lola, babalik daw ulit siya sa Sabado. Sabi ko naman, sige, narito pa ako nun. At yung tabing dagat po, yun po yung magiging tagpuan namin. Ay, naku, ang apo ko. Mukhang nagkakakrush na. Hindi po ako nahihiyang umamin sa lola ko at sa aking mama kapag nakakaramdam ako ng paghanga sa isang lalaki. Crush ko lang naman po yun. Sabi nga ng mama ko, normal naman yun kahit kaninong tao. Nang makilala ko po si Carlo, hindi ko inisip na ang simpleng crush ay lalalim papunta sa isang mas seryosong relasyon. Nakita kita na di maintindihan. Insan, totoo ba yung sinasabi mo? Baka pinapaandaran mo lang ako, ah. Totoo nga, Kuya Roland. Isang magandang koed ang nakilala ko sa Pangasinan nang pumunta ako roon nung Sabado. Ang alam ko, torpe ka eh. Paano kayo nagkakilala? Naglalakad-lakad lang siya sa buhanginan. Tapos, napatingin ako sa kanya. Ayun na, nilapitan na ako. Naghay sa akin. Taga roon siya? Sa Maynila raw siya nakatira. Padalaw-dalaw lang daw siya sa kanyang lola. Pero buong Sempec daw, naroon siya. Kaya magkikita uli kami. Saan kayo ulit magkikita? Doon uli sa tabing dagat. Sa lugar kung saan nalunod si Ate Paula. Mahal na mahal ka talaga ni Pinsang Paula. Alam mo kung bakit nasabi kong mahal na mahal ka ng namatay mong kapatid? Bakit? Kung saan siya namatay, mukhang doon naman niya ibibigay sa yung babaeng magiging kapalaran mo. Hello, Ivy? Hello, Monique! Hindi na ako makakabalik dyan sa Pangasinan hanggang matapos ang sem break natin. Ha? Bakit? Nung tawagan ako ni Mami, nung nandyan ako, nabaril pala si Daddy eh. Ha? Pero the bless lang naman, okay na siya ngayon. Ano, kumusta ka na dyan? Sis, may magandang nangyari. Ano nangyari? Nakilala ko yung lalaking nakita natin sa tabing dagat. Carlo pala yung pangalan. At alam mo, nakakaawa siya. Kaya pala siya balik ng balik dun sa tabing dagat kasi nalunod dun yung ate niya. Monique ha, mukhang kinikilig ka sa lalaking yan. Iingat ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka ma-inlove ka kagad sa kanya. Uy, mahirap yan. Kung makikipag-boyfriend ka, dapat kilalang kilala mo. Ikaw talaga? Para kang si Lola. Hindi naman ako tanga, no? Alam ko kung paano pag-ingatan ang sarili ko. Ate Paula, heto na naman ako. Heto na naman ako sa lugar kung saan ay huli kitang nakitang buhay. Hinalikan mo pa ako sa pisngi bago ka tumakbo papuntang dagat. Mahusay ka naman lumangoy. Pero biglang-bigla, lumaki alon. Nawala ka na lang at nataranta na kaming lahat. Malapit nang gumabi nang matagpuan ka ng mga ngisdang tumulong sa amin. Patay ka na. Mula noon, pabalik-balik na ako rito. Alam mo ate, nung nakaraang linggo, may nakilala akong babae rito.
magaan ang loob ko sa babaeng yon. Sabi niya, dito raw kami magkita uli. Darating kaya siya? Carlo! Ate, ayun siya. Dumating nga siya rito sa aming tagpuan. Carlo, kanina ka pa ba dito sa tabing dagat? Kadarating ko pa lang din, Monique. Wala pang alas 9 na umaga. Anong oras ka umalis sa Maynila? Wala pang alas 5. Nagbibiyahe na ako. Ang bilis din ha. Ay, siya nga pala, nag-breakfast ka na? Oh, dumaan ako sa fast food kanina nang magpagas ako. Hot coffee at hamburger. Ikaw, nag-breakfast ka na ba? Oo, tapos na rin. Sinangag at tuyo. Uy. Plus kape. Oh, ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Kuan, na-miss lang ako kasi biglang-bigla nagkaroon ako ng kaibigan dito sa Pangasinan. Sabi nga ng pinsan ko, mahal daw ako ng ate ko. Kasi sa lugar kung saan siya nalunod, doon naman niya ako binigyan ng bagong kaibigan. Nararamdaman ko rin sa'yo, mahal na mahal mo yung ate mo. Oo naman. Menopause baby ako. Kaya 8 taon na si Ate Paula nang masundan. 5 years old ako nang mamatay ang mother namin. Ikaw, maaga kang naulila sa ina. Ako naman, papa ko yung maagang nawala sa amin ni mama. Mahirap lang kami. Taxi driver ang tatay ko. Nung malapit na akong graduate ng high school, nag-abroad si Ate Paula, domestic helper. Kasi gusto raw niya ako mapag-aral sa college. Ang bait pala ng ate mo. Actually, kasama sa graduation gift niya sa akin yung pag-outing namin dito sa Pangasinan. Yan pala. Doon siya mamamatay. Ay, ang mabuti pa, iba na lang yung pagkwentuhan natin, ha? Nagiging emotional ka eh. Huwag na nating palungkutin yung araw na to. Oh, pasensya ka na. Ganito talaga tuwing naalala ko yung kapatid ko. Naiintindihan naman kita. Kaso nga, pag lagi mong inaalala yung past mo, madidepress ka. Halika, habang hindi pa masakit yung init ng araw, maglakad-lakad tayo. Alam mo, mula ngayon, mahahati ang emotions ko tuwing pupunta ako sa tabing dagat na ito. Anong ibig mong sabihin? Una, may mararamdaman akong lungkot. Kasi yun nga, dito nalulod si Ate Paula. Pero sa isang banda, medyo may erase yung lungkot. Kasi nakilala kita rito. Nakita kita sa panalangin ko. Ibig niyo po sabihin, madaling araw pa nang umalis si Carlo, Tito Henry? Oo, Roland. Excited yung pinsan mo eh. Gusto ko sanang sumama pero sabi niya, sa susunod na lang ako sumama sa kanya. Nagkwento ba si pinsan sa inyo? Hindi. Bakit? Ano ba ang dapat niyang ikwento? May nakilala ho siyang chicks doon sa tabing dagat. At mukha hong may tama si pinsan. Kung sakali, ayos yun. Nasa edad na rin naman ang pinsan mo eh. 24 na siya, di ba? Kahit minsan hindi pa siya nakaranas sa mag-girlfriend. Sa excitement na nakikita ko sa kanya, Tito Henry, mukhang hindi lang po magkakaroon ng girlfriend ang anak nyo. Ha? Baka magkaroon na rin kayo ng manugang. Carlo, huwag kang mahihiya. O, sige, kumain ka mabuti, ha? Parang nakakahiya po, Lola Loy. Nakikain pa ako dito sa bahay niyo. Oh, wala yun. Basta kaibigan ng apo ko, mahal ko na rin. Ang totoo po, Lola, kanina habang nagkukwentuhan kami sa tabing dagat, sabi niya, pumunta raw kami sa city proper para maghanap ng makakainan. May kotse naman po siya. Oh. Sabi ko naman, dito na lang sa bahay natin para makilala niyo rin siya. Oo nga naman, Carlo. Ipanatag mo ang kalooban mo dito sa bahay natin. Salamat po. Ang totoo rin, noon pa rin ako naiintriga sa pagkatao mo.
Ang akala ng mga taga rito'y kasintahan mo ang babaeng noon ay nalunod dyan sa dagat. Abay, yung pala'y ate mo. Dalawa lang daw sila magkapatid, Lola. Nakikita ko mabuti kang tao kasi nagbibigay ka ng malaking pagpapahalaga sa alaala ng isang tao. Kahit siya ay matagal nang wala sa piling ng inyong pamilya. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Simpatiya at awa. Yun marahil ang nagtulak sa akin upang pagtiwalaan ko agad si Carlo bilang isang kaibigan. Pagbalik ko sa Maynila, hindi matapos-tapos ang pagpapaalala sa akin ng best friend kong si Ivy. Monique, ibig mong sabihin, yung lalaking yon na nakilala mo lang sa tabing dagat, yun ang sumundo sa'yo sa bus terminal nung umuwi ka dito sa Maynila? Nagte-text kasi kami nung gabi na uuwi na ako kinabukasan. Nagpresenta siyang susunduin ako, kaya pumayag ako. Ay, pambira. Ano masama? Mabait naman si Carlo. Siyempre, nagpapa-impress sa'yo yun eh. Kaya magbabait-baitan. Ikaw talaga, Ivy. Umiral na naman yung pagiging suplada mo. Halika na nga. Pumunta na tayo sa classroom natin para makapili tayo ng magandang upuan. Carlo, napansin ko sa'yo na parang lagi kang tahimik nitong mga huling araw. Bakit? May problema ka ba, anak? Wala naman po, pa. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman dating ganyan, Ay, Carlo, magtapat ka nga sa akin. Tungkol ba dun sa babaeng nakilala mo raw sa tabing dagat? Doon sa lugar kung saan nalunod ang ate mo? Nagugustuhan mo ba siya? Masyado siyang bata, pa. Graduating pa lang siya sa college. Samantalang ako, kasi 25 na ako sa susunod kong birthday. Uy, hindi naman problema yun eh. Ang dami dyan. Ang laki ng agwat ng edad. Kami ng mama mo, 9 na taon ang tanda ko sa kanya. Nag-aalangan pa rin po ako, pa. Bakit? Mayaman ba sila? Maluwag lang sila sa buhay. Hindi po mayaman. May pwesto mama niya ng RTW sa palengke. Kilala mo na pati yung nanay. 2 beses na po ako nakapunta sa bahay nila. Yung una nung sunduin ko siya sa bus terminal. Tapos nung isang araw, dinala ko siya. Carlo, tandaan mo, ang isang babae hindi magtsatsagang kausapin ka at bigyan ka ng panahon kung wala siyang gusto sa'yo. Ang problema mo na lang, kung paano mo naman siya makukumbinsing pagtiwalaan ka. Anong problema mo, Monique? Kanina ka pa walang kibo. Hindi ka pa makakain. Para po kasing nagtatampo sa akin si Ivy, Ma. Bakit ba? Ano ba ikinasama ng loob sa iyo ng kaibigan mo? Ayaw ko po kasing sundin yung sinasabi niya. Ano ba sinasabi niya? Iwasan ko raw si Carlo. Sabi ko naman, mabait naman si Carlo. Wala namang ginagawang masama. Pero ako rin nababaitam kay Carlo. Sa ilang beses na pagpunta niya dito sa bahay natin, nakikita ko magalang naman yung tao. Thoughtful pa. Pati nga ako, dinadala na pasalubong. Nagpapa-impress lang daw po yun, kaya ganun. Ay, yan talagang kaibigan mo, oo. Ma, anong gagawin ko? Ayoko rin naman na mawala ng best friend. Ipaliwanag mo kay Ivy na kahit naman meron ng naliligaw sa'yo at kahit pa magkaroon ka ng boyfriend, hindi naman maapektuhan ang inyong pagiging magkaibigan. Teka nga, magtapat ka nga sa akin, anak. In love ka na rin ba kay Carlo? Nagkaroon ako ng pangamba na baka may mabago sa samahan namin ni Ivy bilang magkaibigan. Dahil ako po ay unti-unti nang nagkakaroon ng damdamin para sa bago kong kakilala.
na walang iba kung hindi si Carlo. Okay lang ba sa'yo na magpalipas muna tayo ng traffic dito sa seawall? Sige, okay lang Carlo. Total, sabi mo nga, matraffic pa naman. Ang amoy, okay lang ba sa'yo? Malamig yung simoy ng hangin dito. Yun nga lang, medyo malansa. Ang laking layo sa amoy ng hangin doon sa naging tagpuan natin sa probinsya, no? Kasi naman probinsya yan, hindi pa polluted ang hangin doon. Dito, nakita mo naman, ang dami. Yan nga, oh, nangingitim ang tubig dahil sa langis at grasa. Teka, wala bang pasok sa mga call center pag Sunday? Meron, pero day off ko, ang Sabado at Linggo. Kung minsan po mapasok ako, overtime bale. Wala kang overtime ngayon. Sayang naman. Mas sayang kung hindi ko masamantala yung araw na pwede tayo magkasama. Graduating ka. Alam ko, busy ka sa thesis at practicum mo. Sunday lang ang maluwag na araw mo. Alam mo bang nagkakatampuhan kami ng best friend ko dahil sa'yo? Kayo ni Ivy? Nagkakatampuhan dahil sa akin? Gusto niya iwasan daw kita. Huwag daw ako basta magtiwala sa'yo. Eh, nang ayaw kong siyang sundin, ayun, parang nanlamig siya sa akin. Madalas hindi niya na ako kinikibo sa school. Siyempre, ang dami rin namin pinagsamahan. Nakakalungkot din. Bakit ayaw mo siyang sundin? Ibig bang sabihin? May feelings ka rin sa akin? Ibig bang sabihin, kahit kailan lang tayo nagkakilala, mahalaga na rin ako sa'yo? Ano, Monique? Magsalita ka. Mahal mo na rin pa ako? Tita Yoli, nagsimba po pala si Monique. Ay, oo, Ivy. Dumaan pa nga sila dito sa pwesto namin kanina eh. Kami? Bakit po? May kasama po ba siya nagsimba? Yung kaibigan niya. Yung nakilala niya sa tabing dagat sa probinsya. Alam niyo po, tita, wala akong tiwala sa lalaking yun eh. Ha? Bakit naman? Mukhang playboy. Baka lokohin lang ng si Monique. Pinagpapayuhan ko rin naman ng kaibigan mo. Ang sabi ko, huwag siyang basta-basta magtitiwala sa isang lalaki. Eh, matigas naman po ang ulo ng anak niya, tita. Lagi ko po sinasabihan yun pero hindi nakikinig. Huwag ka rin naman sana nagtatampo sa kaibigan mo, Ivy. Intindihin mo rin naman siya. Kasi sigurado ko, pag ikaw naman ang dinatna ng sarili mong Prince Charming, Jack, hindi hadlang ang aking anak. Umuwi na tayo, Carlo. Lumalamig na dito sa seawall. Mamaya ng konti. Ha? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Ano bang tanong mo? I love you. Ha? Hindi ka siguro maniniwala. First time akong nalikaw. First love kita. Ngayon ang tanong ko, mahal mo rin pa ako? Ano? Magsalita ka. Carlo, ano ba? Sagutin mo kasi tanong ko para makauwi na tayo. Kailangan pa ba kitang sagutin? Ito na nga, oh. Yakap mo na ako. Bilis-bilis mo naman. Kaya pala dinala mo ako dito sa seawall. Mula ngayon, dalawa na ang lugar na ituturin kong mahalagang tagpuan natin, Monique. Itong seawall at ang tabing dagat sa inyong probinsya. Matapos akong ihatid ni Carlo ng gabi yun sa bahay namin, hindi ko po maipaliwanag ang naramdaman ko. Wala akong pagsigla ng saya. Para akong nakalutang sa ulap at hindi ko mapigilan ang sarili kong ibahagi kay Mama ang aking kaligayahan. Nakakapagod ang buong maghapon. Medyo malakas ang pagtitinda ngayong araw na ito. Araw kasi ng sweldo kahapon, kaya mapera ang mga tao eh. Ma? Ma? Oh! Ano po ba kayo? Monique, bukas ang pinto. Pasok ka. Ma? Anong gusto mo? Wala ka namang allowance. Hindi po. Meron pa po. Pero
gusto ko po sanang magkwentuhan muna tayo bago matulog. Sige, ano ba ikukwento mo? Ako kasi, ang maikukwento ko lang sa'yo, ay tungkol doon sa mga napagbebentahan ko ng RTW sa pwesto natin sa palengke. Ay, may mga barat. Meron namang hindi na tumatawad. Basta pag nagustuhan nila isang klase ng damit, kapag na-fit nila, nakita nilang maganda sa kanila, nagbabayad agad. Ma, paano niyo po ba sinagot nun si Papa? Ano ka ba? Ang tagal-tagal ng patay na papa mo. Bakit nagtanong ka ng ganyan? Ay, basta ma, gusto ko pong malaman. Sige. Nagkakilala kami ng papa mo dito sa Maynila. Nag-aaral siya dito. Nagkasama kami sa boarding house. 2 kwarto yung paupahan sa mga estudyante. Ayun, na-develop kami sa isa't isa. Pero doon nga siya nagkatrabaho sa Pangasinan. Kaya doon kami tumira na magpakasal na kami. Pero ayun nga, aksidente naman siya. Kaya maaga kang nawala ng ama. Namimiss niyo pa po ba si Papa hanggang ngayon? Siyempre, ganun naman talaga pag mahal mo. Kahit matagal nang wala, lagi mo pa rin maalala. Si Carlo, pag nawala sa'yo, lagi mo pa rin siya maiisip. Ha? Ay, bakit naman po nakasali si Carlo sa usapan, Ma? Kahit hindi ka pa nagkukwento, ha? Alam ko siya ang gusto mong ikwento sa akin. Paano niyo po nalaman? Kanina, sinundo ka ni Carlo para magsimba kayo. Normal pa yung kilos mo. Pero pag uwi mo nitong gabi, nakita ko agad, may kakaibang kislap sa mga mata mo. At iba rin ang kilos ni Carlo nang ihatid ka kanina. Wala po pala akong masasekreto sa inyo, no, Ma? Sabi nga na matatanda, oy, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Binder, ika nga. Sa mga oras na ito, alam ko, lumulukso-lukso pa ang puso mo sa excitement. Ang maipapayo ko lang sa'yo, anak, mag-iingat ka, ha? Kilalanin mo pang mabuti ang lalaking minahal mo. Eto na pala ang pinsan mo. Mano po, Papa? Kaawaan ka ng Diyos. Kanina pa dito yung pinsan mo, hinihintay ka. Kuya Roland, mabuti, inabutan kita rito sa bahay. Eto, tamang-tama. Nagpa-take out ako ng 2 roasted chicken. Dito ko na kumain. Tapos, iinom tayo ng konti. Pampaantok lang. Oh, mukhang masaya ang anak ko Bakit kaya? Oo nga, pinsan. Bakit mukhang ang say-say mo? Insan, pa, may girlfriend na ako. Ha? Sinagot na ako ni Monique. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kakaiba po ang excitement na naramdaman ko na magkaroon ako ng nobyo. Marahil sadyang ganoon lang ang tao kapag natuto ng magmahal. Para bang ang saya-saya ng paligid. Tama ang sinasabi ng iba na nagkukulay rosas daw ang mundo ng taong umiibig. Natutuwa ako. Paminsan-minsan may naghahatid na kay Monique. Kapag ginagabi siya galing sa kanyang pagpapraktikum, sinusundo siya ng boyfriend niya. Napapaitan ako dito kay Carlo. Sa tingin ko, mahal na mahal niya ang anak ko. Ay, sana wag siya magbago. Aba, ang biyanan ko itong tumatawag Hello, Nay? Yole, Ay, Nay, ako nga po ito. Oh, kumusta ho kayo dyan sa Pangasinan? mabuti naman. Ikaw ang gusto kong kumustahin. Kayo mag-ina. Maayos naman ho kami rito. Naiinip na ako sa pagsapit uli ng bakasyon. Sa ganong panahon lang nakakapasyal dito si Monique. Kaya ano nyo, isang araw baka makadala ho siya dyan. Sumama ka naman sa kanya. Nasasabik na rin ako makita ka eh. Matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Oo nga po eh. Papaano, naging busy po kasi ako. Nangihinayang naman akong isara tong tindahan namin ng RTW. Sayang naman ho kasi yung benta. Sa bagay nga. Si Monique, kumusta na apo ko? Naku, inay, baka humagulat kayo. May boyfriend na po ang inyong apo. Sino?
yung bang lalaking nakilala niya dito sa tabing dagat, malapit sa bahay natin. Wala akong iba, Nay. Nang ipakilala siya sa akin ng apo ko, tinutuban na agad ako. Naisip ko, bihado magkakaligawan ng dalawang yun. Normal naman yung ganyan. Kaya lang, lagi mo lamang siyang papaalalahanan. Ay, oo, Nay. Hindi po ako nagkukulang ng pagpapaalala. Isa pa po, matalino naman ang apo nyo. Hindi po yung gagawa ng isang bagay na alam niya makasisira sa kanyang kinabukasan. Bad trip mo. Ayoko na tumambay sa university campus. Mabuti pa, dito na lang ako magpatay ng oras sa mall. Pag may nagustuhan akong pelikula, manonood ako mag-isa ng sine. Kaya lang, nakakaasar nung manood ng sine ngayon. Hindi ka na makatambay ng matagal sa loob ng sinihan eh. Dati pwede pang matulog sa loob. Ngayon, hindi na pwede yung ganun. Pinalalabas ng mga tao pagkatapos ng pelikula. Hindi kaya naiisip ng mga may sinihan na isa yun sa nakakahina ng kanilang negosyo? Sus, bahala nga sila. Teka, si Carlo lalaki yun ah. Oo, si Carlo nga. At may kasama siyang ibang babae. Ma, tinawagan po kayo ni Lola Loy? Ay, oo, Monique. Siguro nalulungkot yung matanda. Nami-miss ka raw niya eh. Sinabi ko na po sa kanya yun nung nagbabakasyon ako doon. Sabi ko po sa kanya, graduating na ako. Magiging busy ako sa thesis at sa pagpapracticum. Ganito na lang, pag medyo maluwag ang schedule mo, ano kaya minsan dalawin natin siya? Pwede tayo mag-uwian para isang araw lang na maisasara ang tindahan natin. Sige po. Sasabihin ko po sa inyo kung kailan po ako pwede. Nalulungkot nga siguro si Lola. Nang malaman po ni Carlo na dadalaw kami ni Mama sa lola ko, nagpresenta po siyang ihatid kami para hindi na raw kami mapagod sa pag-commute. Isasabay na raw po niya sa pagbisita sa lugar kung saan nalunod ang kanyang ate. Isang araw ng Sabado, madaling araw po noon, sama-sama kami nagbiyahe papuntang Pangasinan. Kaninong kotse itong huminto sa tapat ng bahay ko? Lola! Aba, Mulek! Ay, Inay! Oh, Ano po? naku, Yoli, kasama ka pala. Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Inihatid po kami nitong boyfriend ng inyong apo. Ay, mano po, Lola? Natutuwa naman ako. Ay, halika kayo dito sa loob. Ay, halika, Carlo. Pumasok ka. Apa. Apo, papasukin mo rito ang nobyo mo at maghahanda ako ng merienda ninyo. Wala ring tao dito sa bahay ni na Monique. Nagpuntahan ko kanina ang RTW store nila sa palengke. Sarado rin. Saan kaya sila nagpunta? Sayang. Ipapakita ko pa naman sana kay Tita Yoli ang picture ni Carlo at ng babaeng kasama nito dito sa cellphone ko. Kala siguro ng Carlo yun, maiisahan niya si Monique. Pasensya siya. Dahil aksidenteng nakita ko siya at palihim ko silang nakuna ng picture ng babaeng kasama niya. Patay siya ngayon. Sino magkakakala na sa lugar na kinamatayan ng ate ko, dito ko naman pala makikita ang babaeng mamahalin ko? Nagiging sentimental ka, Carlo. Halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Baka hinahanap na tayo ni Lola at ni Mama. Sandali lang, dito muna tayo. Wala naman tayong ginagawa dito sa tabing dagat eh. Malalamog lang yung palad ko sa kapipisil mo. Seryoso. Ang pating ito ng tabing dagat. Ito ang lugar na hindi ko makakalimutan. Ako rin naman eh. Kasi nga, dito tayo nagkakilala. Dito kita natagpuan. Kaya may dalawang dahilan para balik-balikan ko ang lugar na ito. Kaya halimbawang kaway tayo. Babalik ako sa lugar na ito.
para balikan sa isip ko kung paano tayo nagsimula. Teka lang, bakit naman tayo mag-aaway? Kung sakali lang. At sana, maalala mo rin ang lugar na ito bilang naging una nating tagpuan. Ginugol namin ni Carlo ang mga oras sa tabing dagat upang alalahanin ang simula ng aming pagkakakilala. Ang panahon na pareho kaming nagpapakiramdaman, pati na ang mismong oras nang tanggapin ko ang kanyang pag-ibig. Baon namin ang matatamis na sandali nang magbiyahe kami pabalik sa Maynila. Oy, kayong dalawa na nobyo mo, ha? Kahapon talagang doon na kayo nag-ubos ng oras sa tabing dagat. Eh, doon po kasi kami nagkakilala, Ma. Ang biro nga ng lola mo. Mukhang hindi raw naman siya ang dinalaw mo. Ha? Mukhang ang binalikan mo raw sa Pangasinan ay yung tabing dagat kung saan nagtagpo kayo ng boyfriend mo. Si Lola talaga. Sige na, kain ka pa para hindi ka gutumin sa school. Ang dami ko na nga po nakain, May. Tumataba na ako. Uy, nakuha. Nung wala ka pang boyfriend, hindi mo iniisip kung tumataba ka o hindi. Pero ngayong naging nobyo mo si Carlo, saka ka pa naging conscious sa pagtaba mo. Siyempre naman po. Eh, kung sa bagay, ganyan din ako nung magnobyo kami ng papa mo eh. Basta anak, ang maipapayo ko sa'yo, maging matatag ka halimbawang nagkaroon kayo ng problema. Eh, Ma, ano naman po magiging problema namin? Wala relasyong hindi nakakaroon ng problema. Tandaan mo yan. Sabi nga sa akin ng lolo mo nung nabubuhay pa siya, ang relasyon daw parang dagat. Minsan, payapa, pero may panahon daw na malalaki ang mga alon kapag masungit ang panahon. At yun ang dapat mong paghandaan. Bakit ba ganito pakiramdam ko? Kanina pa ako kinakabahan na hindi ko mawari. Parang may darating na problema na hindi ko maintindihan. Sir Carlo, Oh, Riza, anong problema? ang kulit nung isang customer. Nagagalit eh. Sinisigawan ako. Sabi niya, ibigay ko raw siya sa supervisor. Ikaw na ako mausap doon. Sige, ako na bahala. Barat man ng customer na yun ang umalis, oo. Presyo 450, tatawaran ng 250. Halata mo talagang ayaw bumili. Tita Yoli, Ay, Ivy! Oy, Ivy! kahapon po pumunta rin ako dito, tita. Sarado tong pwesto ninyo. Pagpunta ko naman sa bahay niyo, wala rin tao. Eh kasi dumalaw ako sa biyanan ko eh. Kasama ko yung kaibigan mo. Natutuwa nga ako. Hindi kami napagod sa biyahe. Kasi inihatid kami ni Carlo sa kotse. Ang totoo po, si Carlo ang dahilan, kaya gusto ko kayong makausap ng sarilinan. Ha? Si Carlo? Bakit? Ano tungkol kay Carlo? Eto po, tita. May picture dito sa cellphone ko. Namamasyal kasi ako sa mall nung isang araw. Kitang-kita ko po si Carlo. May kasamang ibang babae. Nakuhanan ko siya ng picture eh, nang hindi niya namamalayan. O, yan po, oh. Kumakain sila ng babae. Oo nga. Lintik na lalaking yun. Ivy, maraming salamat sa malasakit mo. Pag uwi ng kaibigan mo, kakausapin ko siya. Ipapabreak ko sa kanya ang two-timer na nobyo niya. Upang madali akong mapaniwala, ipinaprint po ni Mama ang picture sa cellphone ni Ivy at pag-uwi ko, pagsapit ng gabi, iyon agad ang isinalubong sa akin ng aking ina. Nasyak ako. Parang piniga ang puso ko sa kataksila ng unang lalaking minahal ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Ayan na nga ang ebidensya, di ba? Ang dalawang litratong yan. Hindi mo pa rin ba paniniwalaan yan? Anak, hindi mo naman pwedeng sabihin na kamukha lang ni Carlo ang lalaking yan na nasa litrato. Siya talaga yan. Nakakapagtaka naman ho kay Ivy. Eh bakit sa inyo pa niya sinumbong yan? Eh nakikita
na naman po kami sa university. Siguro iniisip niya baka hindi mo siya paniwalaan. Nakakainis siya. Sa halip na ako lang ang galit sa nobyo ko. Pati kayo galit na rin ngayon kay Carlo. Natural! Anak kita eh. Talaga magagalit ako. Kahit sino lalaki mananakit sa damdamin mo. Makipag-break ka na sa lintik na lalaki niyan. Napaka-plastic. May pahatid-hatid pa sa atin sa probinsya. Kaliwete naman pala. Monique, huwag mo akong talikuran. Ano ba problema? Mag-usap tayo. Bakit galit ka? Huwag mo ko kausapin, Carlo. Umalis ka na! Ano ba problema? Ikaw ang problema! Bakit? Ano kasalanan ko? Gusto mo malaman kung ano problema? Ito! Ito ang problema. Ang mga litratong to. Ayan! Kainin mo yung litrato niya ng girlfriend mo! Two-timer! Hayon, humabol si Carlo. Pero galit talaga si Monique. Sa ipinakita ko ebidensya ng pagiging two-timer mo, Carlo. Mababasa talaga ang papel mo sa kaibigan ko. Patay ka na! Monique, anak, di ba sinabi ko naman sa iyo noon, kahit nung pa na kung sakaling magkakaroon ka ng problema, dapat maging matatag ang loob mo? Ang sakit, May! Ang sakit-sakit! Oo, alam ko. Pero mabuti nga na ngayon pa lang, nangyari na ang ganyan. Papaano kung mas matagal na kayo ni Carlo? O kaya kung kasal na kayo, at saka mo matutuklasan na may iba siyang babae? O hindi ba mas masakit yun? Dapat hindi ko na lang siya nakilala, Ma. Sige na, tama na. Tahan na. Isipin mo na lang na si Carlo ay isang masamang panaginip. Nais ko na sana pong ituring si Carlo na isang panaginip na lang. Subalit napakahirap pong dayain ang puso. Suko sa langit ang galit ko sa kanya. Ngunit dama ko namang mahal ko siya. At yun ang lalong nagpapakirot sa dibdib ko. Bakit may ganoong damdamin? Na suklam ka sa isang tao, subalit sa kaibuturan ng iyong puso, batid mong siya'y iyo pa rin itinatangay. Dito muna ako sa rooftop ng administration building ng university. Gabi na kaya wala na mga estudyanteng mag-PPE dito. Ayoko munang umuwi sa amin. Pag nag-iisa na kasi ako sa bahay, lalo lang akong iiyak doon. Saka baka paglabas ko sa gate, baka nag-aabang na naman sa akin si Carlo. Ayoko makipag-usap sa kanya. Monique, Bakit narito ka, Ivy? sinundan talaga kita. Nakita kita nung mag-isa kang pumunta dito sa rooftop. Alala ko eh. Baka kung anong maisipan mong gawin, baka bigla kang tumalon. Yun ang hindi ko gagawin. Hindi naman ako tanga. Pasensya ka na ha. Naging dahilan ako para mabisto mo yung pagiging two-timer ng boyfriend mo. Isa nga yun sa gusto kong itanong sa'yo. Ivy, bakit kailangan kay mama ka pa magsumbong? Bakit hindi na lang sa akin? Kung sa'yo ko ipinakita yung picture, baka maniwala ka pa rin sa mga buladas ng Carlong yun. Kung totoo, pwede pa nga siguro naming maayos yung problemang to eh. Kung hindi mo lang pinaalam agad sa mama ko. Iyon na nga ang ayaw kong mangyari. Yung magkaayos pa kayo ni Carlo. Bakit ba tutol na tutol ka sa relasyon namin ni Carlo? Masyado na ako nasasaktan, Monique. Ivy, Kasi mula nang makilala mong Carlong yun, lahat ng mabubuti na gawa ko sa'yo, kinalimutan mo na. Yung mga sakripisyo ko na ihahatid ka hanggang dun sa inyo pag may baha, baliwala na sa'yo. Ibinasura mo ng lahat. sinusumbat mo sa akin yung mga yun? Hindi ako nanunumbat. Pinapaalala ko lang sa'yo na marami rin naman ako nagawang kabutihan sa'yo. Gusto ko ma-realize mo na hindi lang si Carlo ang kayang magpadama sa'yo ng pagmamahal na hinahanap mo. Ibig mo sabihin, tomboy ka?
Ang ibig kong sabihin, Monique, mahal kita. Pagmamahal na siguro mas sobra pa kaysa pagmamahal na kayang ibigay sa'yo ng kahit sinong lalaki. Kaya pala ginawa mo ang lahat para makakuha ng ebidensyang sisira sa relasyon namin ni Carlo? Nagulat ako sa ginawa mo, Ivy. Kinulat mo talaga ako. Meron ka palang personal na motibo kaya tutol na tutol ka sa nobyo ko. Diyan ka na! Monique, huwag mo sana akong kasuklaman. Dahil sa natuklasan mo tungkol sa aking pagkatao. Hindi ka dapat magalit sa akin. Hindi ko kasalanan na may ganito akong damdamin. Tao rin ako. Isang tao marunong din magmahal. Roland, halika pa ng beer. Gusto ko pa uminom. Tama na yun, nainom natin, insan. Uwi na rin ako sa amin eh. Oo nga naman, Carlo. Nakarami na kayo eh. Ha? Eh, mahirap naman kung uuwing lasing itong pinsan mo. Baka makursunadahan pa ito sa daan. Oo. Pa, Hmm. sakit pa lang may basura ng babaeng minahal mo. Sakit pala nun, pa. Insan, huwag mong tanggapin ng gano'n na lang ang naging desisyon ni Monique. Magpaliwanag ka. Ayaw na niya ako usapin! Hoy, Edbert, Ayaw na niyang pakinggan yung paliwanag ko! ang sabi mong mabait naman ang ina ng girlfriend mo, hindi ba? Opo! Oo nga. Ba't nga si Tita Yoli? Pero bakit galit na rin siya sa akin ngayon? Sal, Puro ka kasi baka. Baka. Subukan mo muna. tama si Tito Henry, insan. Puntahan mo na nanay ng girlfriend mo sa tindahan ng damit sa palengke. Ha? Doon magpaliwanag ka. At iharap mo sa kanyang babaeng kasama mo sa litratong ibinigay sa kanya ng kaibigan ng girlfriend mo. Buti na lang, Anis, yung babaeng bumili sa akin ng blouse. Sobrang isinukli ko sa kanya, pero sinuli sa akin. Tita Yoli? Carlo? Anong kailangan mo? At saka bakit narito ka? Gusto ko po kayo makausap, Tita. Kasama ko po yung babaeng kasama ko sa litrato. Please naman po, hayaan niyo po ako makapagpaliwanag. Para maka-move on po, dapat ay handa tayong tanggapin kung ano ang ipagkalob sa atin ng kapalaran. Labis akong nasaktan sa kataksilan ni Carlo, ngunit tanggap ko na. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na magsisilbing aral yon upang sa susunod, hindi na ako basta-basta mahuhulog sa isang lalaking hindi ko naman po lubos na kilala. Tita Yoli, magpapaliwanag po ako. Pagkatapos ng ginawa mo, wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Carlo. Sinaktan mo ang damdamin ng anak ko. Wala po akong kasalanan. Kitang-kita sa litrato ang pagiging two-timer mo. Anong wala kang kasalanan? Mabuti na lang, nagkataon naroon din sa mall na yun ang kaibigan ng anak ko na si Ivy. Nakuhanan kayo ng litrato. Kaya meron siya matibay na ebidensya. Tita, siya po yung babaeng... Trixie? Sir? Alika. Ma'am, magkasama lang po kami sa trabaho. Wala po kaming relasyon ni Sir, ma'am. Ayan po. Narinig niyo. Malinaw. Wala kayong relasyon? Wala po. Supervisor po ako sa call center. At siya naman po ang aming team leader. From time to time, kailangan namin mag-usap para magplano kung paano palalakasin ang team namin. Ay, Diyos ko, akala ng anak ko. Kaya nga po kayong kinausap ko, tita. Please naman po, tulungan niyo ako magpaliwanag kay Monique.
aga niyo umuwi? Sadya ako maaga nagsara ng pwesto natin, anak. Nagmamadali ako makauwi. May gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol po saan? Monique, yung picture sa cellphone ng best friend mo, yun ay... Hindi ko na ho best friend si Ivy, Mommy. Galit ako sa kanya. Kasi nakakadiri siya. Pakinggan mo muna ako. Oo nga, may kasamang babae si Carlo sa picture. Pero hindi pala niya girlfriend ng babaeng yun. Ha? Kasamahan pala niya yun sa call center. Paano niyo nalaman? Pinuntahan ako ni Carlo sa pwesto natin sa palengke. Nagpaliwanag siya sa akin. At kasama niya yung babae. Team leader daw yan sa call center. At si Carlo bilang supervisor. Kailangan daw talaga nilang mag-usap madalas para gumawa ng plano kung paano palalakasin ang kanilang team. Totoo kaya yung sinasabi niya, Mama? Alam ko nagsasabi ng totoo si Carlo, anak. At saka yung babae, maisasama ba niya yun para kausapin ako kung totoong meron silang relasyon? Ano dapat kong gawin ngayon, Ma? Kung ano nang masakit na salita yung nasabi ko kay Carlo. Eh, munti ko pa nga ho siyang sampalin eh. Ma, anong gagawin ko? Kung makakasalubong ko po si Carlo sa kalye, kayang-kaya ko siyang lapitan upang humingi ng tawad. Tinatawagan ko siya sa cellphone, ngunit hindi ko po siya makontak. Tinetext ko, subalit hindi po siya nagre-reply. Baka tuluyan na siyang nagalit. Nakipagkita lang siguro siya kay Mama para linisin yung pangalan niya. Para patunayan kay Mama na wala sa kanya yung diferensya sa pag-break namin. Monique? Ano naman bang kailangan mo, Ivy? Sorry sa mga nasabi ko sa'yo sa rooftop ng admin building nung isang gabi. Pinagsisisihan ko nang nasabi ko mga yun. Sorry talaga. Alam ko na bigla ka. Tatanggapin ko yung paghingi mo ng sorry kung may isang bagay kang aaminin sa akin. Ano yun? Nang kuhanan mo ng picture sa cellphone mo sina Carlo at ang babaeng kasama niya. Ano ba talagang intensyon mo? Yung protektahan ako? O gusto mo lang ba talagang sirain yung relasyon namin? Ivy, kasi... Kung gusto mong bumalik yung pagiging magkaibigan natin, aminin mo sa akin yung totoo. Ano? Nagsiselos ako kay Carlo. Ano? Kaya gusto ko magalit ka sa kanya. Gusto ko mag-break kayo. Please, patawarin mo ako. Kung ayaw mo sa isang kagaya ko, hindi naman kita pipilitin. Pero please, ibalik natin yung dati nating pagiging magkaibigan. Okay. Sorry rin sa masakit na salitang nasabi ko sa'yo. Bugso lang ng galit ko yung nasabi kong nandidiri ako sa'yo. No, wala akong ganong nararamdaman sa mga katulad mo. Pero, alam mo, dapat paglabanan mo yung ganyan damdamin. Kasi mali. Ivy, pareho tayong babae. Hindi ko naman ginusto na magkaganito. Basta naramdaman ko na lang. Sorry. Sabihin mo sa akin kung ano pwede kong gawin para maitamang maling nagawa ko. Simple lang, Ivy. Ano yung simpleng yun? Hanapin mo si Carlo at mag-sorry ka sa kanya. Roland, naaawa ako sa pinsan mo eh. Laging walang kibo. Pag darating siya galing sa trabaho, magmamano lang sa akin. At dediretso na sa kanyang kwarto. Madalas hindi na kumakain ng hapunan. Tito Henry, apektado po talaga siya sa nangyayari sa kanila ng una niyang girlfriend. Isang tomboy daw palang nanira sa kanya. Meron talaga mga tomboy na tusok. Pero hindi naman lahat. Pero malalampasan din ho ni Pinsan ang pangyayari niyan. Yun nga rin ang sabi ko sa kanya.
Kumbaga ka ako sa pagmamaneho. Parang isang maliit na hump lang sa kalye ang kanyang nadaanan. Parang paalala lang. Upang higit na maging ligtas ang biyahe niya sa buhay. Nang makapag-out ako sa office namin, nagulat ako nang sabihin sa akin ng guard na may naghihintay daw sa akin. Ikaw pala. Hindi ka ba galit sa akin, Carlo? Alam mo, Ivy, kung tutuusin, dapat talaga akong mag-aalis siya. May sinira kang relasyon. Inaasahan ko, mumurahin mo ako pag nakita mo ko. Pero hindi mo yung ginawa. Kaya lalo ko naliliit ngayon sa harap mo. Hiyang-hiya ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, pinalata na ako sa kilos mo. Alam ko agad na T-bird ka. Alam mo rin ba na in-love ako sa kaibigan ko. At nagsiselos ako sa'yo kaya kita siniraan. Nang malaman kong ikaw ang kumuha ng picture sa aming dalawa ng aming team leader, hindi na ako nagulat. Bakit ayaw mo akong murahin? Sige na, murahin mo ako. Kahit sapakin mo pa ako eh. Kahit duraan mo pa ako sa mukha, hindi ako gaganti. Hindi ako papalag. Hindi ko gagawin yun. May respeto ako sa mga katulad mo. Anong ibig mo sabihin? Yung ate ko na nalunod sa beach sa Pangasinan, T-bird yan. Katulad mo. Na-inlove din siya noon sa kapwa niya babae. Kaya naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Salamat sa pangunawa. Isa kang mabuting tao. Dapat ka talaga sa pagmamahal ng kaibigan ko. Pero sana, Ivy, sana dumating ang time na ma-realize mong dapat kang magpakababae at bumuo ng sarili mong pamilya. Hindi ko kinakondem yung mga katulad mo na nakikipagrelasyon sa kapwa nila babae. Pero sana matanggap nila ang katotohanang ipinanganak silang babae. At ang babae ay para sa lalaki. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Umiiyak pong nakipagkita sa akin si Ivy matapos niyang makipag-usap kay Carlo. Sinabi niyang nagawa niya ang kondisyong hiningi ko upang manumbalik ang aming pagiging magkaibigan. Inaasahan ko po na pagkatapos mag-sorry ng kaibigan ko kay Carlo, ay makikipag-usap na rin sa akin ang nobyo ko. Kaya lang, walang Carlo na dumating sa bahay namin. Darating din sa tinanggap lang siguro niya yung pagsasorry ni Ivy. Pero yung relasyon naming dalawa, isinuko na siguro niya. Bakit hindi man na siya nagpaparamdam sa akin? Bakit parang baliwala na ako sa kanya? Bakit? Hindi ba namin kayang itama yung mga mali sa relasyon namin? Monique? Monique? Bukas po yan, Ma. Narinig ko. Humihikbi ka na naman dito sa kwarto mo. Kinausap na nga po siya ni Ivy. Pero siya pa ngayon yung para nagmamalaki. Bakit hindi niya ako pinupuntahan? Ma, bakit hindi niya ako kinakausap? Ay, naku, bata ka. Akin na nga. Taas mo yung mukha mo. Papahiring ko yung luha mo. Ikaw talaga. Bakit ganyan nakangiti po kayo, Ma? Natutuwa ba kayo na umiiyak ako? Hindi. Natutuwa ako kasi tatahan ka na. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Lala, tumayo ka dyan.
Ayusin mo ang sarili mo. Magpulbos ka kahit konti para mawala yung pangingintab ng mukha mo, ha? Sige na, lumabas ka sa sala dahil may bisita ka. Bisita? Sino pong bisita, ma? Lumabas ka sa sala at nang malaman mo. Galit pa rin ho ba sa akin si Monique? Kaya ayaw niya akong harapin, tita. Di na. Hindi nagalit siya yung anak ko. Lalabas na yon. Nagpapaganda lang dahil mukha raw siyang pindangga. Sige ha, maiwan na kita dito sa sala. May gagawin pa kasi ako sa kusina. Akala ko po ayaw niya akong harapin eh. Salamat po, tita. Okay. Carlo? Monique, sorry ha. Ngayon lang ako nakapagpakita sa'yo. Bakit nga? Kasi nagkaroon kami ng 3 days team building sa Baguio. Hating gabi na kaming nakauwi kagabi. Yung mga text ko, bakit hindi mo sinasagot? Isa pa yun. Nang malasing ako, kasama ang pinsan ko, hindi ko alam kung nahulog o nadukot sa akin yung cellphone ko. Sorry. Umiyak ka dahil sa akin. Hindi mo naman kasalanan kung bakit ako umiyak. Kasalanan ng kaibigan ko. Okay na ulit tayo, ha? Monique, hindi ko kayang mawala ka. Ako rin, Carlo. Kailan ka lang naman dumating sa buhay ko. Pero ang lungkot pag wala ka. Hindi ko maipaliwanag yung emptiness na naramdaman ko. Akala ko kasi tuluyan na tayong maghiwalay. Monique, Pero ngayon nakita kita. Ito, masaya na ulit ako. Makakangiti na ulit ako. Monique. Dahil alam ko, hindi ka na mawawala. Dahil ang mga dasal ko, dininig, ni Bathala. Sa ngayon po ay graduate na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang call center agent. At sa ilalim po ng gabay ng supervisor kong si Carlo, umaasa akong mabilis kong makakamta ng mga pangarap ko. Napag-usapan na rin po namin ang tungkol sa kasal, ngunit mga ilang taon pa po siguro bago yun maganap. Mag-iipon muna kami upang mapaghandaan ang aming kinabukasan. Sa mga pagkakataon po na dinadalaw ko ang lola ko sa Pangasinan, walang palya. Pinupuntahan namin ni Carlo ang lugar kung saan kami nagkakilala. Ang hindi namin makakalimutang tagpuan. Hanggang dito na lamang, gumagalang Monique. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Bakit? Anong nangyari dito? Walang malay si Alexis at dugo ng kanyang labi na ibinasok sa emergency room. Nag-uusap kaming dalawa at nang dumating si Francis, biglang na lang sinuntok si Alexis. Ano? At bakit? Anong kasalanan niya? Ganito pala ang ginagawa mo dito sa ospital. Ha? Nagpapaligaw ka, Micaela? Hindi totoo yan, Francis. Bakla si Alexis. Layla, ako na lang ang magpapaliwanag kay Francis. Baka madamay ka pa. Isa ka ba? Sige, maiiwan na kita dito. Babalik na ako sa nurses station. Francis, hindi mo dapat ginawa yun kay Alexis. Nag-uusap lang kaming dalawa. Sinong niloloko mo, ha? Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Huwag naman, Francis. Ha? Ito na ang ating huling pagkikita, Micaela. Francis! Huwag mo akong iwan! Bumalik ka dito! Bahala ka nang magpaliwanag sa mga pulis! Francis, kung alam mo lang, bakit pa ako papabayaan? Nagpapatulong lang naman ako kay Alexis. Bakit ganun na ang ginawa niya?
Bakla si Alexis. Pinagselosan na kaagad. Hindi na nagtanong. Agad-agad niyang sinuntok si Alexis. Hindi na siya nahiya. Parang walang pinag-aralan. Marunong din palang magselos ang isang playboy. Layla, ano ang gagawin ko? Nakipaghiwalay na sa akin si Francis. Nakipaghiwalay dahil lang sa selos na wala namang katotohanan. Hindi pwedeng pabayaan ka lang niya. Kailangang panagutan niya ang kanyang ginawa. Kausapin mo siya. Ayaw kong ipagtulakan kong aking sarili sa kanya. Pero boyfriend mo si Francis. Siya ang ama ng dinadala mo. Kaya dapat lang napanagutan niya yung nasa sinapupunan mo. Bakit? Gusto mo maging isang dalagang ina? Hinintay ko ang iyong pagdating, Francis. Kailangan mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Naghiwalay na tayo. Dahil may iba ka na. Hindi ka taka-taka. Alam ko naman may iba ka na. Pero kailangan na panagutan mo ang aking dinadala. Buntis ako, Francis. Hindi ako ang ama ng dinadala mo. Francis. Ikaw lang ang naging boyfriend ko. Hindi ako masamang babae. Malis ka na. Hindi ako tanga para panagutan yung dinadala mo. Ayaw kong pagtawanan ako ng mga tao. Naiintindihan mo? Alis! Nakakahiya ka? Nagpabuntis ka? Nanay! Patawarin niyo mo ako. Ano? Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ikinahihiya kita. Kalimutan mo na may nanay ka. Nanay! Huwag niyo nang saktan sa pagkain. Baka anong mangyari sa pinagbubuntis niya? Kinasusuklaman ko siya. Palayasin mo ang kaibigan mo, baka mapatay ko pa yan. Ayaw kong makita ang kanyang pagmumukha. Pero tita... Sige, Inay. Kung dyan kayo masaya, aalis na ako dito. Alis na! At kahit kailan, hindi na ako magpapakita sa inyo. Saan ka pupunta, Mikaela? Mahala na. At sana mamatay na lang ako. Ang dami po magsalita. Nakakatindig balahibo ka naman. Kasalanan yung iniisip mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Pinatira ako ni Leila sa bahay nila, mabuti pa ang kanyang pamilya. Sa sarili kong ina. Nabalitaan ni Renato ang nangyari sa akin. Kaya lagi akong pinupuntahan. Kahit buntis ako, nanliligaw pa rin. Nung malapit na akong manganak, sinundo ako ng aking inay. Kapag pumupunta si Renato sa aming bahay, inalagaan niya ang aking anak. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. Uy, nakatulog si baby. Nako, napakabait na bata. Hindi iyakin. Akin na. Ipapahiga ko na siya. Oops, ako na lang. Baka magising siya. Sige, baby ha. Matulog ka pa, okay? Alam ko kung bakit mo ginagawa ito, Renato. Tigilan mo na ang kabaliwan mong ito. Mikaela, hindi ka baliwan ang tapat na magmahal? Gusto mo bang pagtawanan ka ng mga tao? Bakit ako pa? Marami namang dalaga dyan na babagay sa iyo. Ikaw ang mahal ko. Noon pa man, minahal na kita. Pero, naloko ako ng isang lalaki. Niloko ako ni Francis. Hindi naman kita minabadali. Kung tatanggapin mo ako, nakahanda akong maging ama ni Yuri. Ibibigay ko ang apelyado ko sa kanya. Tama na, Renato. Tigilan mo na yung kahibangan mong yan. Hindi ako mawawala ng pag-asa, Mikaela. At sana, bigyan mo ko ng pagkakataon. Ano ka ba naman, Mikaela? Hindi mo man lang mapatigil sa pag-iyak yung anak mo.
Talagang hinihintay mo pa na talaga ako ang magpatigil niyan. Nanay, pasensya na kayo. Parang hindi ka pa handa na maging ina sa anak mo. Mas malapit pa yata ang loob ni Renato sa kanya. O ano, hindi ka pa ba nakapag-isip? Sa iminungkain ni Renato sa'yo, nakahanda yung tao na panagutan ang nasirang dangal mo. O yung nakabuntis pa sa'yo ang laman ng puso mo, ha? Pwede ba, inay? Huwag niyo nang ipaalala sa akin ang walang hiyang lalaking yun. Kung ganon, sagutin mo na si Renato. Magpakasal ka sa kanya para hindi sabihin ng mga tao na isa kang talagang ina. Bakit? Gusto mo bang lumaking bastardo ang iyong anak? Wala ka nang hahanapin pa kay Kuya Renato. Mabait at masipag pa siyang magsasaka. Aanhin mo ang isang titulado kung lulukohin ka lang. Layla, alam mo, kung pwede lang, ayaw ka nang umibig pang muli. Huwag mong ipagdamot ang kaligayahan. Tapat si Kuya Renato sa'yo. At alam ko, magiging masaya ka sa piling niya. Ang iniisip ko kasi, kung tatanggapin ko siya at magpapakasal kami, baka magbago ang damdamin niya kay Yuri. Hindi naman siguro. Nakita ko naman kung gaano siya kabait, hindi ba? Titingnan ko kung hanggang kailan makapaghihintay si Renato. Salamat at sinagot mo ako. Maligaya ko. Ipinapangako ko. Hindi ka magsisisi, Micaela. Sana, Renato. Gagawin ko ang lahat. Maging maligaya ka lang sa piling ko. At magiging mabuti akong ama ni Yuri. Ha? Gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Kasal agad? Baka magsisi ka kung pagtawanan ka ng mga tao. Hindi mahalaga kung ano man ang sabihin nila. Patuloy kitang mamahalin, maging sino ka man. Renato, magpalipas muna tayo ng 1 buwan bago tayo magpakasal. O sige, kung yan ang gusto mo. May hihilingin sana ako sa'yo. Huwag na huwag mong babanggitin sa akin ang tungkol sa ama ng aking anak. Pauwi na ako nang biglang bumuhos ang ulan. Ang lakas ano? May kasama pang hangin. Oo nga, talagang tagulan na. Nakakatakot ang kidlat. Buntis pa naman ako. O sige na, pumasok ka na sa kwarto. Ako na ang bahalang magluto. Magpapalit lang ako, ha? Ang mabuti pa, maligo ka para hindi ka magkasakit. Nabasa ka sa ulan eh. Sige na. Ngayon mo pa naisipang mag-abroad? Makipag-asawa ka na kasi. Wala pa ang magkamali eh. At saka, hindi mo ba alam? Malaki ang sahod doon bilang nurse. Alam mo, plano kong bumalik sa ospital kapag may 2 taon na si Mark. Sayang din ang pinag-aralan ko kung hindi ko gagamitin, hindi ba? Kung kaya mong magtrabaho, mag-apply ka muli. May balita ka ba kay Alexis? Ay, hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Nag-abroad siya. Sa katunayan, siya ang nagsabi na mag-a-abroad ako. Hindi man lang nagpaalam sa akin ang loka. Alam mo, nakita ko yung mga larawan niya. Parang tunay na babae sa kanyang itsura. Ay, ganun? Sige, kumusta mo ako sa kanya kung sakaling magkita kayong dalawa sa ibang bansa, ha? Whoops, teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. 5 taon na si Mark noong nagpaalam ako kay Renato na pupunta sa abroad. Noong una, ayaw niya akong payagan. Pero nung naglaon, napapayag ko rin siya. Pinagalitan pa ako ng aking ina. Bakit daw iiwanan ko ang aking anak? Ganon na lamang ang tuwa ni Leila nung nagkita kami sa London. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. But times change. Hindi ka na nga natuloy ng unang bakasyon mo.
Tapos ngayon na naman, namiss ka na namin ng anak mo. Hayaan mo, sa susunod. Ilang taon na naman kaming maghihintay. Micaela, kahit hindi ka na mag-abroad, kaya ko kayong buhayin. Renato, alam mo ba yung sinasabi mo? Malaki ang sahod dito sa London. Oo, alam ko. Bakit? Pera lang ba ang mahalaga sa'yo? Paano na kami? Paano na kami ng mga anak natin? Ako, wala akong katabi. Bakit yan ang iniisip mo, Renato? Bakit ikaw? Ano ba ang iniisip mo? Ay, nako. Kung yan lang ang pagtatalunan natin, papatayin ko na ang CB ko. Ano? Huwag, Micaela. Mag-usap muna tayo. Si Francis. Nandito rin pala sa London. Nakita niya ako. Ang walang hiyang lalaki. Micaela. Talagang bilog ang mundo. Nagkita rin tayo. Maganda ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin nakukupas. Bakit ako nilapitan? Kinalimutan na kita dahil sa pagtalikod mo sa akin. Nasaan ka nung kailangan kita? Tapos ngayon, may mukha kang ipapakita sa akin? Dalaga na pala ang anak natin. Nakapag-usap na kaming dalawa. Layuan mo ang anak ko. Wala kang karapatan sa kanya. Nagsumbong sa akin si Yuri. Kaya ang sabi ko sa kanya, kukunin ko siya dito sa London. At dito niya na ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Kung kailan dalaga ng aking anak, saka mo siya kikilalanin? Paano? Pinapabayaan mo daw siya. Lalo na ngayon na may ibang kinakasama ang asawa mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi magagawa ni Renato na pagtaksilan ako. Hindi, Francis. Parang hindi ako makapaniwala. Nandito ka na pala, anak. Bakit hindi mo man lang sinabi para nasundo ka namin sa airport? Gusto kong sorpresahin ang aking asawa, inay. Kung totoo nga ang nakarating sa akin na balita tungkol sa kanya. Kung ano man ang nakarating sa iyo, pag-usapan ninyong mabuti. May nakapagsabi sa akin na natutong magbisyo. Totoo yan. Dahil na rin sa sakit ng loob sa'yo, nagsakripisyo ang asawa mo. Pero ikaw, anong ginawa mo? Parang baliwala yun sa'yo. Ang pakiramdam niya, wala kang pagmamahal sa kanya. Hindi niya ako naiintindihan, inay. Umiiyak si Yuri na nagsumbong sa akin. Nagkikita pa ba kayo ni Francis? Minsan lang yun. Bakit? Ano bang pinarating ni Francis sa kanya? May kinakasama ka daw doon sa London. Ang walang hiya? Kaya bumabawi sa akin si Renato? Salamat at nakapagbakasyon ka na din. Namiss ka na namin ng sobra. Renato, hindi ka ba galit sa akin? Micaela, patawarin mo ako. Ha? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Totoo ba ang nabalitaan ko tungkol sa iyo? Wala akong ibang minahal, kundi ikaw lamang. Paninira lang ang pinarating sa'yo. Renato, ako ang hihingi sa iyo ng kapatawaran. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Nagsakripisyo ka din para kay Yuri. Wala akong ibang gagawin para sa pamilya natin, Micaela. Salamat. Salamat sa mga sakripisyo mong yan, Renato. Mahal na mahal kita. Sa pagkakataong yun, napag-usapan namin ni Renato na babalik pa ako sa London. Mas lalo naming minahal ang isa't isa. Nung malapit nang magtapos ang aking dalaga sa kanyang pag-aaral, nagdesisyon akong umuwi muna dito sa Pilipinas.
para may padangako ang aking pagmamahal sa aking anak. Lalo na ang aking dalaga, itinuring din ni Renato na tunay niyang anak si Yuri. Kung minsan, meron din kaming hindi pagkakaunawaan, pero sa bandang huli, maaayos din namin ang lahat. Hanggang dito na lamang at salamat sa inyong pagsadula sa aking kasaysayan sa buhay. Ang lubos na nagpapasalamat sa inyo, Micaela. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.